ngayon. Dahil eto po, kapapasok-pasok lang po na balita. Si Bunoan po, Secretary Bunoan, ay tuluyan na pong nag-resign. Palakpakan naman tayo dyan at ang pinalit po kay Secretary Bunoan ay wala pong iba kundi itong si Vince Dizon na DOTR Secretary. So meron na rin bang pinalit kay Vince Dizon? Meron na rin po pansamantala, no? Ayan. At pag-uusapan din po natin, ito po, bumuelta po si Kiko Pangilinan at saka ton si Lacson sa pagbanat po ni Marcoleta, no? Kasi wag kasi kayong epal para hindi kayo nababanatan. Ang hindi po bumubuelta na isa pang binanatan nito ni Marcoleta ay ito pong si anong pa nga, si Ben Bitag. Yan. Ben Bitag Tulpo. Yan, pag-usap natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Sumasabit pa yung pindot na. Okay. Ayan po, no? Ibig sabihin po niya, mag-subscribe na kayo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para po tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan. Pag nakalive po tayo o may bago tayong upload, ay kayo po ay napapasabihan. Okay? Pag-usapan po natin to, no? Ito na nga po, yung iniintay natin samantalang kahapon po ay napabalita na ito pong si Bunoan na hindi po magre-resign dahil nga sa kanyang paniniwala na ang pagre-resign daw ay hindi sagot, no? Kinakailangan madali lang daw po mag-resign, pero ito raw po ay pagtakas sa problema. Ang kinakailangan daw po ngayon gawin sa dami ng problema ng DPWH ay lutasin. Yan, parang sinasabi niya pa na hindi po ugali, hindi niya ugali na takasan ng problema. Problema nga, ikaw na ang problema ng DPWH. So, yan po ay maganda po, pero hindi po dapat nagtatapos dyan. Alam po ninyo, pinakamalaking problema lang, no? Pinakamalaking problema po ng DPWH sa pamumuno mo, talagang grabe po ang nakawan. Grabe po. Ngayon lang ako nakakita ng ghost project na bilyon-bilyon. Kaya po dapat to si Bunoan ay hindi po dapat resign lang, no? Ang mga tao po ay nananawagan na dapat kahit resign na po siya, mayroon po siyang accountability dito. Hindi po lahat ng hindi po maganda, Mr. President, natatanggapin nyo lang yung resignation ng mga taong katulad nito ni Bunoan. Kinakailangan nito, total, hindi na niya ma-impluensyahan ang mga tauhan dyan, kinakailangan na talagang isa lang yan, no? Dyan po sa matinding investigasyon. Kaugnay po ng balita na yan, eto po, no? Ayon po rito sa News 5, August 31, tinanggap na po ni Pangulong Marcos at magsisimula po September 1. Unang araw po ng Bear Months. Happy Merry Christmas sa inyo lahat. Yan. Si Transportation Secretary Vince Dizon na po ang inappoint na bagong DPWH. Ayan po. At siya rin po ang mamumuno sa anti-corruption campaign and carry out a full organization revamp of the department. So sana po yung ngayon si Vince Dizon na po ang mamumuno dyan, sana po may makita tayong makulong, no? May pananagutan. Ako po si Bunoan, malaki po ang pananagutan ni Bunoan dito. Kahit po mapatunayan na wala siyang hindi siya parte dito sa mga pinaghati-hatian ng mga taga-DPWH na ayon nga sa report, hindi na po naghihintay, no? Hindi na po sila naghihintay ng hati mula po sa mga kontraktor. Mismo kinakaltasan nila
yung napupunta sa kontraktor. Kaya talagang ano po to, malaking usapin itong katiwalian dyan sa DPWH. Sana po may makulong, paulit-ulit po kami. Pero may pananagutan po ba si Bunoan kung sakasakali? Ang pinakamalaki niyang pananagutan ay siya po ang namuno at sa pamumuno niya naganap yung pinakamalalawak na nakawan dyan. Yung maraming katiwalian sa departamento ng DPWH ay naganap sa kanya. Dapat kulong din daw, sabi si Bunoan, sabi ng ating mga viewers. Correct. Correct na correct po kayo dyan. Ayan. Tapos po, sino naman po ang ipapalit sa DOTR? Si Attorney Giovanni Lopez of the DOTR has been named as acting secretary following Dizon's reassignment. Ayan, Malacanang also said Marcos ordered the creation of an independent body to investigate anomalies in flood control projects. The commission will review existing projects, identify irregularities, and recommend accountability measures aimed at restoring public trust in infrastructure spending. Alam po ninyo, tinangka po nila na katulad po ng mga iba nilang ginagawa, tinangka po nilang tabunan talaga yung flood control projects eh. Alam po sa mga pagtatangka nila, yung lifestyle check, yung TRICOM na iimbestigahan yung Davao City, mantakin nyo, no? Dito po may mga anomalya sa Bulacan, Mindoro, Pampanga, Maynila, Quezon City, Baguio. Pero ang iimbestigahan po yung Davao City. Alam niyo na yan, pang-divert po yan. Mantakin po ninyo. No? Ang anomalya po na tinatawag ay sa budget ng 2022 hanggang 2025 o budget nung panahon na si BBM na po ang presidente. Mantakin nyo ang gustong imbestigahan yung budget ng 2019 to 2022 sa Davao City. Matindi talaga to. Yan po ang gusto nila eh. Tignan po ninyo. Si Auntie Claire po, panay banat pa rin sa mga Duterte. Yan, Mr. President. Hindi na po ubra yan. Kung kami, yung maraming tao nalula kay Auntie Claire sa mga pinagsasabi, nung bago pa lang siyang spokes at bago pa lang siyang atakdog, ngayon po, kabisado na namin yan. No, kabisa. Hindi nga po. Tanong nyo, bakit ngayon lang magsasagawa? Bakit ngayon lang nagsagawa ng independent body? Matagal na natin hinihintay yan, di ba? May pagtatangka nga sila na i-divert yung issue. Akala nila kakagatin natin yung mga lifestyle. Akala nila, wala pong katotoran yan. Araw-araw binabaha ang mga tao. Araw-araw namin hindi makakalimutan na may trilyong budget ang flood control program. Hindi nyo pwedeng ibalik yan sa mga Duterte. Alam nyo kung bakit? Ang budget ni Marcos sa flood control projects, simula nung siya'y nanungkulan 3 years ago, hinigitan pa yung budget ng dalawang presidente na naglingkod ng 12 years. Si Noynoy Aquino at saka si President Duterte. Kaya malabo po yung mga sinasabi ni dapat daw magpaliwanag. Saan natatagpuan yung mga kalokohan? Bulacan, Pampanga, Maynila, Quezon City, Leyte, Baguio. Ang magpapaliwanag daw yung nakakulong. Nakakulong ngayon si Tatay Digong. Siya raw magpaliwanag daw ng mga anak kung saan daw napunta yung 13,000. Wala pong anomalya sa mga flood control project ni Tatay Digong. Ngayon po may anomalya. Uulit-ulitin nyo, hindi na po ubra yan. Hindi na po uubra na isisisi nyo na naman sa mga Duterte ang kapalpakan na to. Kaya Bunoan, hindi dapat paligtasin, Mr. President. Lalo kami maghinala dyan. Gamitin nyo pa lahat ng mga media. Hindi na po papayag ang mga tao. Akalain nyo yan, media yan si Arnold Clavio. Gusto nilang ikambyo. Clavio, kambyo mo, utot mo.
Ikakambyo ni Clavio yung usapin sa biyahe ni BP Sara. Ang usapin, nananakawan ng gobyerno ng bilyong-bilyong pera sa mga flood control. Gusto nyong galitin yung mga tao sa pagbiyahe ni BP Sara? Utot mo, Clavio. Wala kang kakayahan na mag-divert ng issue. Magkano, Clavio? Hindi natin pinagbibintangan si Clavio na isa siya sa mga bayarang media. Magkano yung wig niya? Kasi ang ganda bagay. Clavio, mahiya kayo. Kanina po, natuklasan ko. Walang kaabog-abog, hindi po pinag-uusapan. Interview, napanood ko yung interview kay Lacson Alam niyo po, 13,000 daw po yung flood control project. Pwede bang 13 million yung flood control project? Project daw po, 13,000 daw po. Ikaw naman, nakikialam ka naman, Marisa Manly. Meron ba naman 13 million na flood control project? Parang si BBM, na 9,000 ang kanyang flood control project. Pero yung diferensya po, yung magkano. Hindi po 13 million na halaga, 13,000 po talaga. Ako po nagpapakorek pagka alam kong mali ako. Pero 13,000 talaga yan. Okay, balik po tayo rito. No? Sa usapin po, sa damay natin to media. Katulad nito, ini-interview si Ping Lacson. Biglang isisingit yung may 51 billion na budget daw si Pulong sa Davao. Alam niyo po, lumang tugtugin na yan. Ano sabi ni Pulong? Lahat ng gustong maghanap ng pondo, open po yung DPWH sa Davao. Punta lang kayo doon, kuha kayo. Malalaki po kayong kumpanya na mga media. Kuha po kayo doon, busisiin nyo. Pag hindi kayo nasiyahan sa papel, pumunta kayo ron sa lugar. Magkwenta po kayo ng magkwenta. Hindi na po madadaan yung mga tao sa sa mga tokis-tokis nyo. Pasasamahin. Ano po ba pinag-uusapan? Okay. Ang pinag-uusapan po, yung pong budget from 2022 to 2025. Ano po yung sinasabi nilang budget ni Pulong daw? Budget po yun from 2019 to 2022. Ibig sabihin, badong yun ang iimbestigahan nila. Ngayon tayo may problema, iimbestigahan nila yun noon. Opo, para kunwari, malilito na naman tayo. Hindi na po mangyayari yan. Ayaw na po ng mga tao. Ang dami pong nagfe-flex ng mga anak ng mga kontraktor, anak ng mga congressman, anak ng mga politiko, nagfe-flex ng kanilang mga yaman. Tapos sasabihin nyo ngayon, imbestigahan natin mga Duterte. Imbestigahan natin yung baha sa Davao. Wala pong katapusan yan. Pero wala na po yan. Hindi na po kakagatin ng mga tao yan. Magagalit pa po sa inyo. Sa lugar nila binabaha, nakita nila may flood control project pala dapat. Pero ghost pala. Tapos, makikita ng mga taong binabaha, gusto nila katarungan Makikita kayo ang imbestigahan nyo. Mga Duterte pa rin. Lalo nyo lang pong ginagalit yung mga tao. No? Hindi po nakakapogi yan. Okay. Hindi na rin po kami nagagalit sa mga katulad ni Ngayon, nauunawaan na po namin yung mga katulad nila Clavio, buhat po nung nilantad. Bakit po hindi na kami magagalit ngayon? Alam na po namin. Alam na po namin na meron talagang mga binabayarang media. Kaya hindi na po kami magtataka. Kala nyo, magtatanong pa kami, bakit ba itong mga media ay lagi na lang Duterte ng Duterte? Hindi na po kami magtataka ngayon. Kung sa kabila po ng lahat ng mga katiwalian na yan, Duterte pa rin po ang gusto nyong sisihin. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Kayo po, yung mga inaakusahan ni Vico Soto na nababayarang media. Madaling kilalanin. Di ba, Arnold Clavio?
Hindi. Kaya natin nababanggit si Arnold Clavio. Siya tagapagtanggol eh. Siya yung nagtatanggol sa mga bidya na inaakusahang bayaran. Siya yung nagtanggol kay Julius Lalim at saka kay Corina. Siya rin nagtatanggol ngayon sa akusasyon ni Richard Gomez na siya po ay sinisiraan ng media. Kaya Arnold Clavio, bakit mo biglang binanatan yung biyahe ni BP Sara? Sa kabila ng mga flood control project, nililihis mo ba usapan? Magkano ba ang wig mo? Okay, comment, ano pa lang po tayo, mag-likes lang po tayo, 1,000 na po tayo, ang nagla-likes po ay 200 pa lang. Naiiwan po yung mga likers natin. Punta na po tayo rito sa isa pang issue. Ito po yung issue na binanatan po ni Marcoleta ang mga epal. Tignan po ninyo ha. Bakit hindi niya po babanatan to? Ito meron siyang binanatan eh. Itong si Bitag. Ang sabi kasi ni Bitag, sa kanyang television program, si Tulfo dismissed the hearings as mere political chatter, saying the investigation would be just another venue for lawmakers to grandstand. So, binabaliwala ni Erwin Tulfo yung investigasyon ni Marcoleta at ito po ay pinagpapalagay na mag-grandstand lang po yung mga politiko. Ito po yung balik ni Marcoleta. Alam naman niya yun, yung committee ng Blue Ribbon, yun talaga ang pinaka-major na committee na gaganap ng tungkulin na yun. Alam niyo po, totoo yan. Kaya po importante yung Blue Ribbon. Lahat po ng katiwalian sa gobyerno, pwede pong imbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Alam niyo po ba yun? Yun po yung ng katotohanan. Yung mga kalokohan po sa gobyerno, iimbestigahan po yan ng Blue Ribbon Committee. Kaya buti na lang hindi ka nanalo, Bitag. Kung hindi, isa ka pa sa mga eepal dyan. Ayon pa kay Marcoleta, kapag nagpasaring si Tulfo, si Ben Tulfo ng ganun, dala mo na lahat yan. Pero sasabihin niya, nagpasikat, nagpaepal, palagay ko hindi ako yun. Palagay ko hindi. Sabi ni Marcoleta, palagay ko hindi ako yun. Yung miyembro ng kapatid niya. Ay, mura-mura. Yung miyembro ng committee, mga kapatid niya. Yan po. Dalawa po sa mga kapatid niya ay miyembro ng committee. Ang pinariringgan mo ba nag-grandstanding mga kapatid mo? Hindi pa po sumasagot eh. Ito po, sumagot na po si Kiko. Sinabihan to, malupit yung sinabi kay Keiko eh, di ba? Ano na nga yung sinabi kay Keiko? Kay Lacson, hindi ko makuha kung ano yung sinabi, parang paepal lang. Ito kasi yung sinabi kay Keiko eh, kay Keiko. Ayaw kong iniinsulto ako. Kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Pakita niya yung mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga ng komite na yun. Di ba? Kung gusto mo siyang palitan, magpresenta ka kasi. Alam niyo bakit sila nag-eepal? Hindi ko po maintindihan. Kasi alam nila, una, sisikat si Marcoleta. Ikalawa, bukod sa sisikat si Marcoleta, malalantad talaga yung mga magna. Mga sip-sip to sa gobyerno eh. Di ba? Katropa pips ni Lacson tsaka ni Keiko to si BBM. Hindi po nila binabanatan. Talaga? Marami raw kondo to si Bunuan? Ba? Ay talagang kinakailangan. Anak, kaya nga akong tubig. Okay. Punta po tayo rito. Paano po binanatan? Bumalik, binuweltahan ni Kiko. Ito muna si Lacson. Konti lang kasi kay Lacson, kay Kiko, malaki-laki. Okay. Senator Pampilo Lacson on Sunday dismissed the insinuation of Senator Rodante Marcoleta that he was meddling in their latter's work in leading the Senate investigation, GOES or substandard flood control project. Sabi po ni Lacson,
I don't fight back. I don't want to fight, but I won't back down from one. Alam po ninyo, igalang nyo lang si Marcoleta, Senator Lacson. Sabi nga, ang tagal mo ng senador eh. 'Di ba? Matagal ka ng senador. Dapat marami nang bumilib sa iyo. Neophyte to eh. Bakit insecure kayo? Bakit sinasapawan nyo? Sinasabayan mo. Alam nyo nang iniimbestigahan niya na yung flood control. May mga taktika ka pa na nag-ano ka pa. Nagpa-epal ka pa ng, anong tawag doon? Privilege speech. Tamang, pwede kayo mag-privilege speech. Kaya lang may nag-imbestiga na, nauna na eh. Nag-iimbestiga na oh. Gusto mo pang i-reschedule tong September 1. Hindi ko alam kung si Lacson yun. Huwag kasi kayong magpa-epal. Ngayon lang po yan nangyayari. Meron na nag-iimbestiga, gusto nyo magsarili pa kayong investigasyon. Di ba? Sa kapritsyo ng inyong pinuno na si Tito Soto. Tignan po ninyo, ito po ang sinabi ni Kiko. Ito po sabi ni Kiko Ito, maganda-gandang banatan to. Maraming sinabi si Kiko. Sabi ni Kiko, sa pahayag ni Senator Marcoleta na insulto sa kanyang mungkahi na bumuo ng isang independent commission. Una sa lahat, mali-mali ang impormasyon ni Senator Marcoleta. Hindi ako nagmungkahi ng independent commission at panukalang SB 1215. Panukala ito ni Senator Soto. Kulang siya sa research. Basahin ko lang Kung talagang sinabi niya na na ikaw ang nagmungkahi. Ang sabi mo, suportado namin ang pagbuo ng independent investigative body. Ang binabanatan ni Marcoleta, yung pagsuporta mo sa pagbubuo ng independent investigative body. Kasi umiepal ka dakdak ka ng dakdak eh. Sinabi mo sa suportahan mo eh. Sinabi ba niya, binanatan kita dahil ikaw ang ikaw kasi ang nagpanukala? Wala naman siya sinabi. Ito sinabi niya, ayaw kong iniinsulto ako. Kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Pakita niya na mas marunong siya sa akin. Sinabi ba niya? Binabanatan ka niya kasi daldal ka ng daldal. Ikaw yung nagbalita na suportado mo yung pagbubuo ng isang independent investigative body. Sino po ba ang nag-iimbestiga sa Senado? Si Marcoleta. Tapos susuportahan mo independent body na mag-iimbestiga sa flood control din. Bakit kayo magbubuo ng independent body? Meron na nga si Marcoleta ang ginagawa. Iniinsulto mo siya nang hindi mo sinasabing iniinsulto mo siya. Bakit? Pinagmamalaki mo na susuportahan mo independent eh. Ibig sabihin, bukod sa Senado na nag-imbestiga, bubuo pa kayo ni Tito Soto? Doon ka binabanatan? Anong mali-maling impormasyon? Di suportahan mo yung investigasyon ninyo. Eto na yun eh. Panukalang batas daw yan. Panukalang batas? Gaano ba katagal bago maging batas ang panukalang batas? Palagay nyo ng 3 taon. Wala na lahat yung yaman ng mga hinahabol nyo. Gusto niya suportahan yung panukalang batas ng pagbubuo ng independent body after ilang taon po. Taon po ang inaabot ng isang batas. So wala po yan. Paepal lang yan. Kasi aabutin po ng ilang taon bago magkabatas. Bakit ayaw nyo nalang suportahan yung nag-iimbestiga ngayon na senador? 'Di ba? Pwede naman kayong umattend. Hindi kayo attend kasi bubutatain kayo.
May sinabi pa yan. Ituloy po natin yung mga sinabi pa. Gagawin po natin punto per punto tong lintik na to. Ano pa sinabi niyan? Ayan, mali-mali daw ang research. Hindi siya mali-mali. Ikaw lang ang maling umintindi. Pangalawa, hindi natin siya pinipigilan mag-imbestiga. At hindi rin tayo pwedeng pigilan suporta ng panukalang batas ni Senator Soto. Na bumuo ng independent investigative body para imbestigahan ng korupsyon sa flood control projects. Hindi mo naintindihan yung point, Kiko eh. Kaya nagagalit si Marcoleta. Gusto nyo pang bumuo ng independent body na mag-iimbestiga dito sa flood control project, samantalang may nag-iimbestigan niya. Kaya niya sinabing iniinsulto mo siya. Hindi mo talaga kayang pigilan ang Blue Ribbon Committee. Pero hindi mo rin mapipigilan si Marcoleta na ilantad yung mga ginagawa nyo. Iniinsulto nyo siya. Yun ang katotohanan. Kahit ayaw mo pang aminin. Di ba? Hindi ito pang insulto, trabaho namin ito. Trabaho nyo na ano? Na habang nag-iimbestiga yung Blue Ribbon, gumagawa rin kayo ng sarili nyong investigasyon? Kailan pa? Halimbawa, si Senator Amy, hindi ka pa senador eh. Halimbawa, si Senator Amy, inimbestigahan niya yung pag-kidnap kay Tatay Digong. Gagawa ka ng batas para mag-separate investigation, hindi mainsulto si Amy. Yung mga matatalinong tao, maiinsulto sa ginawa mo. Pagmumukha mo pa lang, insulto na sa mga naging syota ni Sharon Cuneta eh. Hilera mo yung pagmumukha mo sa mga naging syota ni Sharon Cuneta. Gabi Concepcion, Robin Padilla, Richard Gomez, yung namatay na kamukha ni Superman. Sino pa? Si Ruel Santiago. Yung mukha mo ang insulto. Okay. Ano pa sabi niya? Sa halip na mainsulto si Senator Marcoleta sa panukalo ng Senator Soto at pagsuporta ko dito ay galingan na lang niya ang pag-imbestiga niya at patunayan ang husay niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Talaga? Talaga? Kiko, patunayan raw ni Marcoleta yung husay niya dito sa Blue Ribbon. Huwag ka mag-alala, huwag ka mainip. Hindi mo ba nasubaybayan si Marcoleta nung inimbestigahan yung ABS-CBN? Alam mo ba naging resulta nun? Bubulong ko sa iyo. Ang naging resulta nun, natanggalan ng prangkisa o hindi nagkaroon ng prangkisa ang ABS-CBN. Imelda Sanggalang, thank you very much po sa $20 na pangkape. Maraming salamat, Ma'am Imelda. Ulitin ko lang, Kiko. Lapit mo tenga mo. Bubulong ko lang sa'yo. Hindi ka nagagalingan kay Marcoleta. Ibubulong ko sa'yo kung gaano siya kagaling. Nung inimbestigahan niya yung prangkisa ng ABS-CBN, hindi na nabigyan ng prangkisa yung ABS-CBN. Ayun, Miguel Rodriguez. Naging jowa din ni Megastar yan, di ba? Ang popogi eh. Pinag-uusapan ng insulto. Yung mukha mo ang nakaka-insulto. Matagal na ako sa Senado at alam ng lahat sa Senado na wala akong oras makipagpersonalan sa trabaho. Solusyon at pananagutan sa problema at na matinding kurakot sa flood control projects ang hinahanap ng taong bayan. Walang personalan sa Senado, trabaho lang. Matagal ka na nga senador. Matagal ka na senador. Kaya pagbigyan mo na tong bagito. Yung mga gusto ko palabasin, matagal ka na senador. Pagbigyan nyo tong mga bagito dahil magagaling ito.
Matagal ka ng senador at yan lang ang lamang mo kay Marcoleta. Yung tagal. Pero sa impact at impact, ngayon pa lang, bagito, di ba? Pero wala nag-aakalang bagito si Marcoleta. Tanungin mo kami kung ilang araw na siya nag-imbestiga. Isang meeting pa lang, yung impact matindi. Kayo, ang tagal nyo na nagbubulahan dyan. Matatagal na kayo. Sila Lacson. Ang lamang nyo lang kay si Tito Soto. Ikaw. Ang lamang nyo lang kay, kay Marcoleta. Yun nga, yung matagal na kayo. Eto, buwan pa lang. 2 buwan pa lang. Pero nakikita na ng mga tao yung impact. Ayan. Hindi ba kayo nahihiya? Buwan pa lang pero antindi na ng impact. At yan po ang ating mga topics ngayong panahon na to. Ngayon naman po ay buksan na natin ang telon para po tayo. Maraming salamat muli kay Ma'am Imelda